Mahilig ka bang gumala o makipiesta sa isang lugar kahit hindi mo pa ito nararating? Paano kung ang lugar na pinuntahan mo ay mayroon palang kakaibang handa sa mismong araw ng kanilang pagdiriwang? Magagawa mo kayang tumakas sa isang baryo na punong-puno ng mga nakakakilabot na nilalang? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raul. 18 taong gulang. Kasama ko po sa aking istorya ang pinsan kong si Argo. Kilala kaming mayabang sa aming baryo at palaging laman ng gulo. Sa madaling salita, sakit kami ng ulo ng aming mga magulang. Pero maaasahan naman po kami pagdating sa trabaho bilang mga sorbitero. Hindi namin akalain na ang lalaking tinulungan namin ang babago pala sa takbo ng buhay namin. Siya rin ang naging dahilan kung bakit sa isang iglap ay naging antingero at manunugis kami ng mga aswang. Kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang makikipaglaban kami sa mga kampon ng kadiliman. Dito rin namin makikilala ang isang matandang lalaki na isang antingero na magtuturo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng salitang pakikipaglaban. Nasusukat naman sa aming katatagan at katapangan. Siya nga po pala, nangyari po ang aking kwento sa probinsya ng Quezon. Ako po ulit si Raul at ito ang aking kwento. Sorbetes! Sorbetes kayo dyan! Sorbetes! Pampalamig ng ulo! Sorbetes! Kuya Argo, sandali. Tignan mo sa gawin yun, oh. Saglit kaming tumigil sa pagtutulak ng kariton nang marinig namin ang boses ng isang lalaki. Habang nakikiusap ito sa pangkat ni Nabaldo at ng mga kaibigan niya. Huwag na huwag din niyong sisirain ang kariton ko. Nakikiusap ako sa inyo. Ano ba kasalanan ko at sinugulo niyo ako? Teka sandali, bitiwan mo ka braso ko, nasasaktan ako, aray! Pasado 9:00 ng umaga nang makita namin ng pinsan kong si Kuya Argo ang isang lalaki. Pinaliligiran siya ng mga lalaking lasing sa pangunguna ni Baldo. Siya ang barumbadong baraad na palaging nagsisimula ng gulo sa lugar namin. Ngunit palagi namang nabubugbog. Tumatapang ito kapag lasing, kasama ang mga kaibigan niyang kagaya niyang maaangas din. Pare, nakikiusap naman ako sa inyo. Wala akong pera. Isa pa wala pa akong 20. Kaya bitiwan mo ng braso ko, nasasaktan na ako eh. Ngunit hindi binitiwan ni Baldo ang lalaking sa tingin ko ay nasa edad 35. Balbas sarado ito at mahigpit na hawak ang kanyang kariton na gawa sa tabla. Naglalaman ito ng mga prutas at gulay na sa tingin ko ay kanyang mga paninda. Nasa tapat sila ng tindahan ni Aling Lena at pinagtitinginan na ng mga tao. Walang ya talagang buhay to. Nagsisimula na naman ng mga hinayupak ah. O ano, kuya? Banata na ba natin? Hindi na dadala eh. Tara, yan damong balisong mo. Inuubos talaga ng mga tong pasensya ko eh. Malakas naming tinulak ang kariton patungo sa kinaroroonan ng nagkakagulong mga lalaki. Ilang di pa lang ang layo namin sa kanila ay malakas nang napasigaw si Kuya Argo. Hoy mga ungas! Layuan nyo ang lalaking yan! Ang lalakas talaga ng trip nyo no? Tumigil si Baldo sa panggugulo niya sa lalaking tindero ng mga prutas at gulay. Saka nito binitiwan ang braso ng lalaki at pasuray-suray na naglakad palapit sa aming kinaroroonan. Bilib din naman ako sa kakapalan ng mga pagbumukha nyo no, Baldo?
Kahapon, pinagulong ko na kayo sa mabatong kalsadang to. Tapos ngayon, naghahanap na naman kayo ng sakit na katawan. Kuya, papalapit na sila sa atin. Sige, ipakita mo sa kanilang balisong mo. Ako naman, ay ang tubong bakal. Tutuluyan ko na talaga ang mga to. Kuya, uminahon ka muna. Malalagot na naman tayo nito kina tatay at tiyo Mando eh. Ano ka ba? Tatakutin lang natin sila. Kaya magpakitang gilas ka lang sa paghawak mo ng balisong. Nang makalapit kami sa kinaroroonan ng mga ito, ay napatingin ako sa gawi ng tindero ng mga prutas at gulay. Baka sa anyo nito ang labis na takot at itinulak nito ang kanyang kariton papunta sa tabi ng kalsada. Nang pinaikot ko ang balisong sa ere, napaatras ang pangkat ni Baldo. Si Kuya Argo naman, pinupukpok niya ng tubo ang kanyang sariling palad upang ipakita sa mga ito na handa siyang umatake anumang oras. Ako naman ang unang sumugod kay Baldo. Sinipa ko siya ng malakas sa muka, sabay saksak sa kanyang tiyan. Akala ni Baldo talagang sinaksak ko siya, kaya napabaluktot ito ng katawan habang hawak ang aking kamay. Nang makita nito na merong kaluban ang balisong ko, nanlaki ang kanyang mga mata at biglang namutla ang labi dahil sa takot. Ano? Nawala ang pagkalasing mo, no? Nagulat ka ba? Akala mo, binutas ko na talaga ang tiyan mo. Dahil sa takot ay napaatras ito at kumaripas ng takbo papalayo sa akin. Habang si Kuya Argo naman ang humarap sa mga kaibigan ni Baldo. Pinagpapapalo niya ng tubo ang puwit ng mga kalaban nito. Napatalon sila dahil sa sakit habang sapo ang bahagi ng kanilang katawan na nasaktan. Sabay takbo rin papalayo sa amin. Nang mga sandaling yon ay pinaliligiran na kami ng mga tao. O ano? Takbo pala kayo eh! Wala talaga kayong laban sa amin! Hindi nyo kami kaya! Sigaw ni Kuya Argo habang nakatanaw sa mga lalaking tumakbo. Ang mga tao naman ay nagsimulang magbulungan, kaya ako naman ang nagsalita. Hoy kayo, tapos na ang palabas. Magsipag-uwi na kayo. Kaya aga-aga eh, nakikiusyoso kayo. Mga chismoso talaga kayo kahit kailan eh. Raul, tol, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi kuya, ayos lang ako. Mabuti naman kung ganun. Saka lang namin naalala ang lalaking tinulungan namin kanina. Nilapitan namin ito at kinumusta ang kalagayan. Pare, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Hindi pare, pero mabuti na lang dumating kayo agad. Maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin ha. Ako nga pala si Tirso. Inilahad nito ang kanyang kamay bilang pagpapakilala nito kay Kuya Argo. Tinanggap naman ito ng pinsan ko. Ako naman si Argo at ito ang pinsan ko na si Raul. Ikinagagala ko kayong makilala. Argo, Raul. Ako rin, Kuya Tirso. Salamat sa inyong magpinsan ha. Walang ano man yun. Huwag ka mag-alala, Tirso. Hindi ka naguguloy ni Baldo kahit kailan. Sana nga. Nagulat talaga ako sa ginawa nila eh. Kung di kayo dumating kanina, baka kung ano na nangyari sa akin. Yun naman ang hindi ko papayagang mangyari. Ang may mapahamak sa lugar namin nang dahil kina Baldo at sa mga kaibigan niya. Alam mo sa lugar na to, di mo lang tinatanong. Ako ang batas dito. Kaya pinapangako ko sa'yo, hindi ka rito masasaktan. Kuya Tirso, tama ang sinabi ng Kuya Argo ko. Kasi dito sa lugar namin, kapag nalaman ng mga tao rito, nakasanggan dikit ka namin, aba, wala talagang gagalaw sa'yo kahit sino. Mabuti naman pala kung ganun. O paano, Tirso? Maiwan ka na namin dito ah. Sige, Argo. Kailangan ko na rin umuwi. Malayo na kasi ang baryong to sa lugar namin. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan na. Salamat uli. Kapag nagpunta ka ulit dito, hanapin mo lang ang bahay namin. Kilala kami rito ng mga tao, ipagtanong mo lang. Ituturo ka agad kami. Sige. Maraming salamat ulit. Hayaan nyo at babawi na lang ako sa inyo.
kapag may pagkakataon. Huwag ka nang bumawi sa amin. Sapat nang natulungan ka namin. Di ba, Raul? Oo, Kuya Argo. Hindi nga tayo napagod sa pakikipagsuntukan kanina eh. Hehehe. Oo, tama ka. Kaya ayos lang kami, Tirso. Huwag ka na mag-isip ng pambawi sa amin. Hindi naman kami naghihintay ng anumang kapalit eh. Isa pa, hindi naman kami napagod kanina eh. Hindi nga kami pinagpawisan ni Raul eh. Oo, nakita ko rin. Ang galing nyo nga kanina. Ganyang mga kaibigan pa naman ang gusto ko. Kung gusto mo, Kuya Tirso, magkaibigan na tayong tatlo simula ngayon. Sige, gusto ko yan. Ang totoo wala talaga akong kaibigan. Kapag nagkataon, kayo ang una kong mga kaibigan. Ayos. O paano? Aming kaibigan. Maghiwalay na tayo ah. Kailangan pa namin magtinda ng ice cream eh. Sige, mag-iingat kayo. Alis na kami, Kuya Tirso. Mag-iingat ka rin. Pagkatapos naming magpaalam kay Kuya Tirso, ay agad kaming umalis sa lugar na yon. Ipinagpatuloy namin ang pagtitinda hanggang sa nakarating kami sa gitna ng baryo. Doon na tuluyang naubos ang aming paninda. Nang pauwi na kami ni Kuya Argo, ay bigla naming pinag-usapan ang tungkol sa nangyari kanina. Kuya Argo, ano sa tingin mo? Tama kayang nakipagkaibigan tayo sa taong ngayon lang natin nakilala? Bakit mo naman naitanong yan? Di ba ang bilin sa atin ni Natatay at Tio Mando, huwag tayong makikipag-usap sa mga taong hindi natin masyadong kakilala? Ano ka ba naman, Raul? Hindi na tayo bata para dyan, no? Oo nga no, sa bagay. Sa tingin ko naman, mabait si Kuya Tirso eh. Ang alalahanin mo ay ang galit sa atin ng magkapatid na yon. Natitiyak kung makakarating na sa kanila ang ginawa nating kina Baldo at sa mga kasama niya. Hindi nga nagkamali si Kuya Argo dahil pagdating namin sa bahay, malakas na boses ng aking ama na si Tatay Nestor ang sumalubong sa amin sa pintuan. Kasama niya ang nakababata niyang kapatid na si Tio Mando. May suot na medalyong atardar ang dalawang magkapatid dahil ayon sa kanila ay dati silang manunugis ng mga aswang at hanggang ngayon ay kilala pa rin sila bilang mga antingero sa lugar namin sa baryo ng San Ildefonso. Hindi namin gusto na sumunod sa yapak nila kaya hanggang ngayon ay suot pa rin ng magkapatid ang kanilang medalyong atardar. Ang medalyong atardar ay isang uri ng agimat o anting-anting na ginagamit bilang proteksyon laban sa lahat ng masasamang nilalang na may hatid na panganib sa taong nagtataglay nito. May ukit na dasal o simbolo ang medalyon na kayang proteksyonan ang taong may suot nito laban sa lahat ng uri ng mga sandata kagaya ng baril at patalim. Argo, Raul, Ano na naman ba tong nabalitaan namin kanina, ha? Pwede po bang maupo muna kami bago niyo po kami sermonan? Argo anak, huwag kang sasagot-sagot ng ganyan sa Tio Nestor mo. Makinig kang mabuti sa sinasabi niya sa'yo. Nakikinig naman po kami, tay. Kaya lang pagpahingayin niyo muna kami. Galing po kami sa trabaho eh. Pagod pa kami. Hoy Argo, hindi pwede sa akin na pangangatwiran mo ng ganyan sa harapan ko, ha? Baka samayin ka sa akin. Pasensya na po kayo, Chong. Yan ba ang tinuturo mo? Sa pinsa mo si Raul, ha, Argo? Ang sumagot-sagot sa akin? Hindi po. Tay, wala naman po kasalanan si Kuya Argo eh. Isa ka pa, Raul, ha? Ang hilig mo sumali sa gulo. Tio Nestor, ipinagtanggol lang naman po namin yung isang lalaki kanina eh. Paano? Ginugulo siya ni Baldo. Kawawa naman, sinira pa nga yung kariton niya eh. Kahit na be, pwede naman kayong umawat na hindi dumadaan pa sa das. Paano kung may patalim din sila, kagaya ninyo? Di nahanap niyo ang bunga ng kayabangan ninyong dalawa. Wala naman po nangyaring masama sa amin, Chong eh. At hihintayin niyo pa talaga na mayroong mangyaring masama sa inyo, ha? Bago kayo magtanda. Di po yung mangyayari sa amin. Dahil kaya po namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Isa pa, di po kami matatalo sa laban. Sa ngayon hindi pa. Dahil hindi pa kayo nakakahanap ng katapat ninyo. Naku po, tay. Wala po kami magiging katapat ni Kuya Argo.
Ang galing-galing nga po namin kanina eh. Hindi sila umubra sa amin. Hindi nga nakatama eh. Nakita mo na, Argo? Nakita mo na? Ginagaya ka na nitong pinsan mo eh. Mayabang na rin eh. Argo anak, makinig ka kay Kuya Nestor mo. Mahirap kapag nasa sitwasyon kayo na nakahanap kayo ng katapat. Nag-aalala lamang kami sa inyo. Alam ko naman po yun, Tay. Aba, kung alam mo, bakit ginagawa mo pa rin? Ay nako. Kung ang katapangan ninyo ay ginagamit ko na lang sana sa pagiging manunugis ng mga aswang, baka matuwa pa kami ni Mando eh. Dahil may kabuluhan ang pinaggagawa nyo sa buhay ninyo. Hindi yung puro kayo yabang, puro angas. Nagkatinginan kami ni Kuya Argo. Para kasi sa amin ay hindi totoo ang mga aswang. Hinahayaan lang namin sila na magsalita ng tungkol sa ganung uri ng nilalang. Kaya nga nagtataka kami dahil sa kabila ng edad ng magkapatid na antingero ay naniniwala pa rin sila na totoong merong mga aswang. Ang pagiging mayabang namin ay kinaiinisan na rin ng mga kababaryo namin. Palagi raw kaming nanggugulo at wala na raw kaming magandang ginawa. Dumating pa nga sa punto na gusto na kaming paghiwalayin ni Kuya Argo. Balak nilang ipadala kami sa mga lola namin sa side ni nanay. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa lalamunan ng aking ama. Saka ito muling bumalik sa upuan at si Tio Mando naman ang nagsalita. Huwag niyo nang uulitin to, ha? Pasensya na po talaga kayo, Tay. Pero kapag nakakita po ulit kami ng taong inaargabyado ni Baldo, ay tutulungan po ulit namin. Ay nako, Kuya Nestor. Ano kaya mabuting gawin sa dalawang ito? Eh ano pa nga ba? Eh di balik sa pagsasanay. Ano po? Naku, wag naman po. Hindi kami makakapayag na hindi kayo turuan sa pakikipaglaban. Dahil kapag napalaban ulit kayo, may depensa na kayo para ipagtanggol ang sarili ninyo. Baka ito pa maging dahilan para tumigil kayo sa pakikipagbasag ulo nyo. Tay, magbabago na po kami. Huwag nyo na lang po ulit kaming sanayin sa pakikipaglaban. Eh masakit po sa katawan yun eh. Di ba gusto nyo ng pakikipagbasag ulo? Pwes, dito masusubukan ang galing ninyong dalawa. Tignan natin ngayon. At kapag mahusay na kayo makipaglaban, dadaling namin kayo sa kaibigan namin at doon may pusta ang magaling. Tay naman, ayaw namin dun. Baka dun na kami mamatay eh. Mga veteranong basagolerong naroon eh. Dahil sanay na sila sa pakikipaglaban. Kaya nga Argo eh, magtilo na kayo kung ayaw ninyong ipadala namin kayo sa lugar ng blood sport. Tutal, yun naman ang hanap ninyong magpinsan, di ba? Kaya doon na namin kayo ipapadala. Nang sabihin yun ni Tatay, ay natakot talaga ako. Magaling nga kaming makipaglaban, ngunit ang lugar na tinutukoy ni Tatay ay patayan. Kapag natalo, siguradong yari talaga. Sikat ang lugar na yon sa aming baryo. Kaya tinawag nilang blood sport. Hindi namin alam kung saan ang lugar na yon dahil hindi naman sinasabi sa amin ni Tatay at Tio Mando kung nasaan yun. Palagi lang nila kaming tinatakot kapag sumusobra na kami. Kahit kasi ayaw mong pumunta sa lugar na yon, ay wala kang magagawa dahil may mga taong dudukot sa'yo at pipiringan ang iyong mga mata para hindi malaman kung nasaan ang lugar na yon. Sa pagkakataong ito, talo kami ni Kuya Argo. Kaya naman, wala na kaming nagawa kundi ang sumang-ayon sa gusto nilang mangyari upang hindi kami maipadala sa lugar na yon. O ano, maikipag-away pa rin ba kayo? Hindi na po. Ako rin hindi na po. Sisikapin na po namin na umiwas sa gulo. Abay dapat lang, Raul. Dahil kahit anak namin kayo, kapag natsyempohan kayo ng mga mandurukot ng tao, wala kami magagawa sa inyo. Sarili na lamang ninyo ang maaasahan ninyo. Marami na ang nawala sa aming lugar na halos kagaya naming palaging napapasama sa gulo. Kaya iniisip ng magkapatid na baka mabiktima rin kami
ng ganong klaseng gawain. Ayon sa ibang saksi, maaaring dinadala sa lugar ng blood sport ang mga lalaking matagal nang nawala sa baryo namin. Kuya Nestor, kailangan na naming umuwi Malapit nang dumilim ang paligid eh. O sige na, Mando. Bukas na lang natin ituloy ang pinag-uusapan natin. Alis na po kami, Chong. Isang tango ang itinugon ni tatay kay Kuya Argo. Inihatid pa namin sila hanggang sa may pintuan. Nang makaalis ang mag-ama, ay saka naman ako binalingan ni tatay. Nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatitig sa akin at nakatingin sa aking balisong. Sabay kuha nito sa aking bewang. Akin na nga itong balisong mo. Tay, balik niyo po sa akin yan. Hindi na. Simula sa araw na ito, hindi ka nagagamit ng balisong. Dahil habang nasa iyo ang balisong na to, palagi kang mainit. Gusto mo palagi ng gulo. Tay naman, bigay sa akin ni Lolo Alex yan eh. Wala akong pakialam. Ako ang pakinggan mo. Dahil kapag naubos ang pasensya ko sa'yo ko na ibabaon to. Naiintindihan mo? Yun ang unang pagkakataon na nagalit ng matindi sa akin si tatay. Upang makaiwas sa kanya, tahimik akong umalis sa harapan niya at pumasok na lang ako sa loob ng silid ko. Siyempre malungkot ako dahil ibinigay sa akin ang balisong na yon ng yumaong lolo ko. Araw-araw kaming napapasabak sa gulo, kaya hindi ko rin naman masisisi ang aking tatay kung dumating na sa punto na sinabi niya ang bagay na yon. Dadalawa lang kasi kami ni Ate Lorena na anak niya, kaya kahit papano naiintindihan ko kung bakit ganun na lamang ang takot nito. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula nang mangyari yun, ay hindi na kami napapasama pa sa gulo. Iniiwasan din kami ng mga tao, kaya naging madali na lang para sa amin ang manahimik ni Kuya Argo. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang bisita sa bahay. Nagkataong naroon din sina Tio Mando at Kuya Argo upang pag-usapan ang nalalapit na pagpapakasal ni Ate Lorena sa kanyang nobyong si Kuya Arman. Si nanay naman noon ay nasa kusina at nagluluto ng tanghalian. Tao po! Tao po, si Tirso po ito! Dito po ba nakatira si Raul? Nang nakilala namin ang boses ni Kuya Tirso, napatingin ako kay Kuya Argo. Kuya Argo, si Kuya Tirso nasa labas. Teka, sandali lang. Siya kayo pupunta. Pupuntahan lang po namin si Tirso, nasa labas po eh. Aba, sino ba Tirso yun? Siya po yung lalaking iniligtas namin ni Raul. Tay, nangako po siya na babalik siya at pupuntahan niya kami sa bahay natin eh. Kung gano'n naman pala, sige. Puntahan niyo na siya at papasukin niyo rito sa loob. Opo, Tio Mando. Sabay kaming lumabas ng bahay ni Kuya Argo. Ganun na lang ang tuwa namin nang makita si Kuya Tirso. Nakangiti ito at maraming dalang putas at pang-ulam. Nanlaki rin ang mga mata ko dahil sa tuwa. Nakita ko kasi na paborito ko yung ulam na dala ni Kuya Tirso, pusit at alimango. Pagkalapit ko sa kanya ay agad kong hinawakan ang mga dala niya. Kuya Tirso, ako na magdadala nito. Uy, Raul, umayos ka nga. Hayaan mo siya, Argo. Para sa inyo talaga ang mga yan eh. Talaga, Kuya Tirso? Nako, maraming salamat dito. Paborito ko mga to eh. Siya nga pala, Tirso. Napadalaw ka. Kasi gusto ko lang sana kayong imbitahan dun sa piyestahan sa baryo namin. Kuya, sumama tayo sa kanya. Pistahan yun, maraming pagkain doon. Oo na, ikaw talaga basta pagkain, napakasiba mo. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. O paano, Tirso? Tara, para makilala ka rin ng mga magulang namin. Naku, hindi ba nakakaya sa mga magulang nyo? Ano ka ba? Huwag ka lang mailang. Mababait ang mga yun. Nakita kong inakbayan ni Kuya Argo si Kuya Tirso. Papasok sa bahay namin. Nauna lang kasi ako sa kanila ng konti. Pagpasok ko sa loob, ay nagulat sina tatay at Tio Mando
sa mga dala ko. Kasunod ko naman na pumasok sina Kuya Argo at Kuya Tirso. Pasok ka iyo. Maupo ka. Salamat po. Mukhang nag-abala ka pang pumunta rito sa amin, ha? Naku, hindi naman po. Argo anak, ikuha mo nga ng maiinom na kape ang bisita mo. Naku, ay wag na ho. Salamat na lang po. Kakatapos ko lang po kasi magkape bago ako nagpunta rito eh. Ano ba sadya mo sa dalawang ito, ha, Tirso? Bala ko po sanang imbitahan sila sa baryo namin. Fiesta po kasi ron. 2 araw po mula ngayon. Saan ba ang baryo ninyo? Sa baryo po ng Santa Ines. Nagkatinginan sina Tatay at Tio Mando nang mabanggit ni Kuya Tirso ang pangalan ng baryo nila. Tila alam nila ang lugar na yon. Sigurado ka bang taga roon ka? Opo, bakit niyo naman po naitanong? Wala naman. Masyado kasing malayo ang lugar ninyo sa baryo namin. Paano ka kagad nakarating dito? May sarili po kasi akong kalesa. Kaya naman pala. Papayagan niyo po ba sila sumama sa akin sa baryo namin? Pwede bang pag-isipan muna namin magkapatid? Pwede naman po, wala pong problema. Pero sana po payagan niyo po sila. Gusto po kasi silang makita at makilala ng mga magulang ko upang pasalamatan sa ginawa nilang pagliligtas sa akin. Kung hindi po kasi dahil sa mga anak ninyo, baka napahamak na po ako ngayon. Walang anuman yun, Tirso. Siya nga pala, ako si Mando. At siya naman ang Kuya Nestor ko. Ako ang tatay ni Argo. At si Kuya Nestor naman ang tatay ni Raul. Masaya po akong makilala kayo. Nagbigay galang si Kuya Tirso sa mga magulang namin matapos namin siyang ipakilala. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Kuya Tirso sa aming lahat. Hihintayin na lamang daw niya ang tugon namin sa 2nd araw. Maghihintay raw ito sa tarangkahan at kapag hindi daw kami dumating ay nangangahulugang hindi kami pinayagan. Magaan ang loob ni Tatay at Tio Mando sa bago naming kaibigan na si Kuya Tirso. Wala kaming kaalam-alam ng mga oras na yon na ito pala ang simula ng aming kalbaryo sa buhay. Nang maipasok namin ni Kuya Argo sa kusina ang mga dala ni Kuya Tirso, hindi namin alam na lumabas ang magkapatid at masinsinang nag-usap sa likod ng bahay namin. Kuya, ano sa palagay mo? Papayagan ba natin ang mga bata? Oo naman. Sa tingin ko, ay mabuti ang pamilya ni Tirso. Nakita mo naman na nag-abala pang pumunta rito para ipaalam ang dalawang yun. Ibig sabihin nun, nanggaling siya sa mabuting pamilya. Paano kung may mga aswang palang namiminsala sa lugar na yun? Hindi ba't sumulat naman ang kaibigan natin na tahimik na ang lugar na yun? Payagan na natin sila kaysa naman makipag-away na naman dito. Kahit na papano, mapapanatag ang loob natin kapag naroon sila. Kuya Nestor, hindi ako mapapanatag kapag malayo sa akin ang anak ko. Natatakot ako. Paano kung si Tirso pala ang taong nagdadala ng mga biktima sa lugar na kinaroroonan ng Bloodsport? Isipin mo yun. Sus, hindi magagawa ni Tirso yun. Wala sa itsura niya ang gagawa ng bagay na yun. Isa pa, tigilan mo na nga kakaisip ng kung ano-ano para hindi ka nag-aalala. Pero Kuya Nestor, alalahanin mo, hindi naman talaga natin alam kung nasaan ang lugar na yun. Ikaw na rin na nagsabi na wala naman talagang nakakaalam sa lugar na yun, di ba? Isa pa, hindi sila pababayaan ng kaibigan natin doon. O siya, sige. Ikaw na nga ang bahala. Oo, pero umaasa pa rin ako na mahahanap ko rin ang lugar na yun ng Bloodsport. Natitiyak kung doon matatagpuan ang mga taong matagal nang nawawala sa baryo natin. At kapag nahanap ko kung nasan ang lugar na yun, hindi ka na mag-aalala ng ganyan. Kuya Nestor, akala ko ba'y pinag-usapan na natin to? Tama na, tumigil ka na. Tapos na tayo sa pagiging manunugis ng mga aswang. Hahayaan na lang ba natin na may mawala pa sa baryo natin? Hindi rito matatapos ang pagiging manunugis natin ng mga aswang. Yan ang tatandaan mo, Mando. Yun ang isang bagay
na inililihim sa amin ni Tatay at Tio Mando. Lihim nilang hinahanap ang lugar kung saan matatagpuan ang tinatawag na blood sport. Tumigil ka na, Kuya Nestor. Matagal na tayong tumigil sa paghanap ng mga aswang. Sige ka, kapag nalaman to ng mga asawa natin, yari talaga tayo, sinasabi ko sa'yo. Ikaw naman, Mando. Idadamay mo pa ako sa pagiging under-Bisaya mo. Eh paano, sa tono kasi ng pananalita mo, Kuya? Papayagan mo talaga ang mga bata. Bakit nga hindi? Mapipigilan ba natin sila? Nakita mo naman ang itsura nila, di ba? Gusto nila sumama. Kung hindi natin sila papayagan, tsak, natatakas sila, kaya mabuti na to. Alam natin kung saan baryo sila pupunta. Oo nga no, kung sa bagay, baka nga tahimik ang lugar na yun. Kaya magtiwala na lang tayo sa mga anak natin. Isa lang naman ang inaalala ko, Kuya Nestor eh. Ano na naman yun? Ang makipag-away na naman sila sa lugar na yun. Abay, bahala na sila. Doon sila matututo. Yun ang naging pag-uusap ng magkapatid tungkol sa pagpunta namin sa baryo ni Kuya Tirso. Kaya pagkalipas ng 2 araw, habang sakay kami sa kalesa, ay hindi pa rin ako makapaniwalang papunta na kami sa baryo ng Santa Ines. Yakap-yakap ko noon ang aking bag na may nakalagay na ilang piraso ng damit. Habang tinatahak namin ang daan, ay nagtanong si Kuya Argo. Raul, ano kaya nakakainin na Tatay at Tio Nestor, no? Pinayagan kasi tayo eh. Ewan ko, kuya. Nagulat din nga ako dahil pumayag sila eh. Alam mo, Raul, naisip ko, baka dahil sa palagi tayo nakikipag-away, kaya binigyan tayo ng laya upang mabigyan din ng leksyon. Sus, hindi yun sa ganun, kuya. Di ba ganun ng mga magulang? Kapag napagalitan ng mga anak, saka ibibigay ang gusto. Parang suhol, ganun. Pambihira namang katwiran mong yan, oo. Iba kasi ang nararamdaman ko eh. Alam mo yun, parang kinakabahan ako eh. Labis lang ang tuwa natin, kaya kaganyan. Oo nga, baka nga dahilan dun. Habang papalapit kami sa arko ng baryo, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan namin na makita ang baryo ni Kuya Tirso. Hanggang sa bumaba kami ng kalesa at nakita na nga namin na naghihintay roon si Kuya Tirso. Nakatayo ito sa kubo na malapit sa tarangkahan. Nakangiti ito ng matamis nang mapagtanto niyang pinayagan kami ng mga magulang namin. Naku, akala ko talaga hindi na kayo darating eh. Pwede ba naman yun, Tirso? Ang ayos-ayos ng pagpapaalam mo sa amin eh. Kuya Tirso, ang layo pala talaga ng baryo nyo sa baryo namin. 1 oras ding mainit ng puwet ko sa haba ng biyahe. Aba, talaga malayo ang lugar namin. Kaya alam niyo na ang sakripisyo ko para lamang maimbitahan kayo sa aming pagdiriwang. Oo na. Asya nga pala, Tirso. Gano'n ba kasaya ang piyesta rito sa inyo? Nako, masayang masaya. Isa pa, dito ay makakakita ng magagandang laban ng mga magagaling na hindi niyo pa nakikita sa buong buhay niyo. Sa puntong yon, ay bigla akong kinabahan. Iba ang nararamdaman kong bigat sa lugar ni Kuya Tirso. Idagdag pa ang kakaibang itsura ng daan, pati na ng mga banderitas. Imbis na plastic ang gamitin sa banderitas, ay dahon ng anahaw ang naroon. Maganda sana ang pagkakagawa, kaya lang ay parang may mali. Naglalakad na kami noon sa mabatong kalsada nang mapatingin ako sa gawi ng isang malaking puno. Nagulat ako nang makita kong lumabas mula sa likod ng puno ang isang matandang lalaki na may dalang gasera at may hawak itong tungkod. Gasera? Kahit tirik ang araw? Ano yun? Pambihira, ano kayang klaseng lugar to? Kakaiba ang matandang ina. Nakakatakot ang kanyang itsura. Napatitig ako sa matandang lalaki na nakikipagtitigan din sa akin. Hindi siya napapansin ni na Kuya Argo at Kuya Tirso dahil abala sila sa pag-uusap, kaya naman tinawag ko sila. Kuya Argo, Kuya Tirso, sinong matandang yun? Ha? Saan? Ayun o, yung nakatayo sa tabi ng puno.
Aba, oo nga, Tirso. Nakakatakot naman ang itsura ng matandang yun. Ang alin ba? Bakit wala ako nakikita? Ay naku, tara na nga. Huwag kayong magtututuro sa lugar na to. Baka mamaya may elementong hindi nakikita eh. Sumunod pa sa atin. Halos hilahin kami ni Kuya Tirso palayo sa lugar na yon. Hindi kami makapaniwalang hindi nakikita ni Kuya Tirso ang matandang nakita namin sa kakahuyan. Magtatanong pa sana ako, ngunit nagsalita na si Kuya Tirso. Hindi naman yata kayo matatakotin, di ba? Hindi, Tirso, bakit? Dito kasi sa lugar namin ay marami ang naninirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. Kabilang sa kanila ang mga engkanto at aswang. Nagkatinginan kami ni Kuya Argo. Hindi namin inaasahan na totoo pala talaga ang mga sinasabi sa amin ni na Tatay at Tio Mando tungkol sa mga nilalang na katulad ng aswang. Teka, anong ibig mo sabihin, Tirso? Naniniwala ang mga taga rito sa mga aswang. Eh kayo ba? Naniniwala rin ba kayo sa mga ganong klaseng nilalang? Hindi eh. Pero sina Tatay at Tio Nestor, naniniwala sila sa mga aswang. Totoo sila. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala eh. Mabuti na lang. At mababait din sila. Hindi naman sila nananakit. Huwag mo lang silang pakikialaman. Kung ganun, Kuya Tirso, nakakita ka na ng totoong aswang? Oo naman. Pero mabilis lang dahil umalis kagad. Sa awa naman ng Diyos, wala pa namang nababalita ang ginagambala rito ng mga aswang. Kaya nga, hinilaw kayo kanina eh, dahil baka aswang o kaya malignong nakita nyo. Sila ang mga nilalang na may kakayahang tagabulag. Ano ka mo? Ano yung tagabulag? Yun ang kakayahan ng mga nilalang na nabanggit ko sa inyo kanina. At totoo, wala talaga akong nakita kanina. Ang ipinagtataka ko lang, paano nyo nakikita ang matandang itinuturo nyo sa akin? Anong paano? Ordinaryong tao lang naman ang matandang yun eh. Kagaya nga na sinabi ko, wala akong nakita sa lugar na itinuturo nyo sa akin kanina. Maliban na lang kung may kakaiba sa inyong dalawa. Anong ibig mo sabihin, Kuya Tirso? Ang ibig ko sabihin, kung kayo ay nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, nangangahulugan na may dugo kayong manunugis ng mga aswang o di kaya naman ay isang antingero o kaya ay albularyo. Bukas ang inyong ikatlong mata. Muntik akong masamid ng mga sandaling yon dahil lahat ng sinabi ni Kuya Tirso ay tugma sa pagkatao ni na Tio Mando at Tatay. Dating manunugis ng mga aswang ang aming mga tatay. Isang antingero rin na kumakalaban dati sa pinuno ng mga aswang. Ngunit binaliwala namin ni Kuya Argo ang tungkol sa nakaraan ng magkapatid dahil hindi kami naniniwala noon sa mga aswang. Pero nang marinig namin ang kwento ni Kuya Tirso, ay saka lang kami naniwala. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, kung saan ay umakyat pa kami ng burol, natanaw namin ang malawak na talahiban at sa gitna nito ay merong maliit na komunidad. Sa wakas, nandito na tayo. Ito ang maliit naming komunidad. Maligayang pagdating sa aming lugar. Wow! Ang ganda pala sa lugar nyo, Kuya Tirso. Pare-pareho ang itsura ng mga bahay ah. Lahat ay yari sa kugon at kawayan. Teka, kaninong bahay yung nasa gitna? Yung pinakamalaki? Alin? Ayun o yung yari sa tabla at kawayan? Bahay namin yun. Kung hindi nyo kasi naitatanong, si Tatay Roberto ang pinuno sa tribong ito. Teka, ibig sabihin isang tribo kayo rito? Isang angkan, ganun? Oo, Argo. Lahat sila ay pamilya namin. Disiplinado ang mga tao rito at magiliw humarap sa mga bisita. Lalo na sa inyo, para sa amin, espesyal kayo dahil nabanggit ko sa kanila na tinulungan nyo ako mula kay Nabaldot sa mga kasama niya. Kuya Argo, tayo pala ang bida rito eh. Oo, Raul. Sikat kayo rito sa lugar namin. Halina kayo sa loob nang makilala kayo ng mga magulang ko. Siguradong sabik na sabik silang makita kayo. Talagang nakakataba ng puso kapag yun ang maririnig mo sa isang bagong kaibigan.
May silbi pala ang ginawa namin kay Kuya Tirso. Ganito pala kasaya ang maging bayani sa harap ng maraming tao. Pagpasok namin ng tarangkahan, ang ngiti sa labi ko ay napalitan ng gulat dahil sa presensya ng mga taong nakaabang sa amin doon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Kuya Argo, maging siya ay nagulat din sa pagdagsa ng mga tao na papalapit sa amin. Maligaya silang sumalubong sa amin. Maayos ang kanilang kasuotan at amoy sampagita ang kanilang pabango. Malayo sa lugar na pinanggalingan namin at bukod pa dito ay tahimik ang paligid at maraming nakatanim na gulay sa bawat bakuran. Ang ibang natuwa sa aming pagdating ay humawak pa nga sa aming braso. Tuwang-tuwa sila na parabang ngayon lamang sila nakakita ng kagaya naming tao. Kaya naman, hindi ko na napigilan ng aking sarili at nagtanong na ako kay Kuya Tirso. Talaga bang ganito sa lugar niyo, Kuya Tirso? Oo, hayaan niyo na sila. Ganyan talaga silang sumalubong sa mga bisita namin eh. Ganyan sila magpakita ng pasasalamat sa inyo. Dahil sa narinig namin at ipinakita ng mga tao, para bang bigla kaming nahiyang gumawa ng masama sa lugar na yon. Parang ayaw na naming makipag-away dahil imposibleng may karahasan sa lugar ni Kuya Tirso. Lahat kasi sila ay nakangiti. Isa lang naman ang napansin ko sa katawan ng mga taong sumalubong sa amin. Lahat sila ay payat at maitim. Inilinga ko ang paningin ko sa paligid. Wala rin kaming nakikitang baboy o anumang karne na panghanda sa piyesta. Subalit, marami ang naglalakiyang kawa at kaldero na kasya ang isang buong baka. Ayon kay Kuya Tirso, namana pa raw nila ang malalaking kawa na yon sa kanilang mga ninuno. Kuya Tirso, nasan po ang baboy na panghanda ninyo? Naku, dinadala lang dito para lutuin ang mga karne na panghanda. Lahat ng bahay sa ibaba ng burol, kanya-kanya sila ng dala ng pagkain. Ang galing pala ng piyestahan sa inyo, kakaiba. Sinabi mo pa. Dinadayo rin to ng mga taga-ibang lugar. Alam niyo ba kung bakit? Bakit, Kuya Tirso? Dahil sa masasayang palaro na ginaganap sa aming lugar. Maswerte kayo dahil kayo ang manonood ng palarong sinasabi ko. At sikreto muna para masaya, ha? Mukhang masaya nga, Kuya Tirso ah. Teka, kailan ba gaganapin ang piyestahan? Sa kabilugan ng buwan, isasabay na kasi sa kasalang bayan eh. Yung libreng kasal ng mga mag-asawang hindi pa nagpapakasal bago sila magsama. Aba, ayos yun ah. Tsak na masaya nga. Panigurado maraming magagandang babae na manonood ng kasalan at palaro. Naku, sinabi mo pa, Raul. Kaya hindi kayo magsisisi sa pagpunta nyo rito. Maya-maya pa ay nakarating kami sa tapat ng pintuan ng bahay ni Kuya Tirso. Pinagbuksan agad kami ng mga tao sa loob noon at bumungad sa amin ang lalaki na kasing edad ni tatay. Maayos rin ang pananamit nito at mukhang iginagalang siya ng mga tao. Oh, halina kayo. Pumasok na tayo sa loob. Sinalubong na pala tayo ni nanay at tatay eh. Siya nga pala. Siya ang aking ama, si Tatay Roberto. At siya naman ang aking ina, si Nanay Ising. Magandang araw po sa inyong mag-asawa. Tumangulang ang mag-asawa habang matamis silang nakangiti. Sinabi ng mga ito sa amin na maligaya raw sila dahil kami ay nakarating. Maraming salamat po sa pag-iimbita niyo sa amin sa piyestahan ninyo, Tatay Roberto. Nalaman namin na 2 araw palang gaganapin ang piyesta. Magsisimula yun mamayang gabi. 2 araw din nagaganapin ang kakaibang palaro. Kaya ibig sabihin nun, 2 araw rin kaming mananatili sa kanilang tribo. Pagkatapos naming maupo sa upuang gawa sa kawayan, ay nagsimula ng magsalita si Kuya Tirso. Malaya kayong gumala sa lugar namin, Argo, Raul. Pero huwag kayong lalayo ha. Baka maligaw kayo. Hindi nyo kabisado ang lugar namin. Hindi kami aalis dito, Kuya Tirso. Kundi ka namin kasama. O sige, walang problema. Maraming salamat, Tirso ha.
Parang masaya talaga ang piyesta dito sa inyo. Aba, oo naman. O hala, sige na. Magpahinga na kayo. Ay, siya nga pala. Hindi ba muna kayo kakain? Hindi na muna. Bago kami umalis sa bahay, kumain na kami. Magpapahinga na lang siguro kami. Ang layo kasi ng baryo nyo, parang napagod ako sa biyahe. Kung ganun, sasamahan ko muna kayo sa bahay na pansamantalan yung matutuluyan. Sukbit ang aming bag nang lumabas kami ng bahay ni Kuya Tirso. Nakita pa namin ang mga tao roon at masayang kumakaway sa amin. Lahat sila ay nakangiti at yumuyuko kapag napapadaan kami. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ko ang mga butas sa lupa sa paligid ng bakod. Kuya Tirso, napansin ko parang may mga balon sa paligid ng bakod. Kasya ang tao ah. Ang mga balon ba na to? Dito kasi namin binabahugan ang mga alaga naming musang. May mga musang sa loob ng bawat balon. Naniniwala kasi kami na swerte sa pamumuhay ang mga musang. Sa amin din naman pero may sadya silang kulungan. Naku, bawal sa amin yun. Ang magkulong ng hayop. Hayaan nyo. At kapag babahugan namin sila, ay tatawagin namin kayo upang makita ninyo kung gaano sila karami. Matutuwa kayo dahil napakalambing nila sa tao at hindi rin sila nangangagat. Sige, Kuya Tirso. Hanggang sa tumigil kami sa tapat ng kubo na gawa sa kugon at kawayan. Maganda, maliit, kasya ang 2 tao. O paano? Maiwan ko na muna kayo rito para maitabi nyo na ang mga gamit ninyo at makapagpahinga na rin kayo. Sige Tirso, maraming salamat ulit. Ingat ka, Kuya Tirso ah. Salamat. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Kuya Tirso sa aming dalawa ni Kuya Argo bago ito tuluyang umalis. Pagpasok namin sa bahay ay bumungad sa amin ang maaliwalas na loob ng kubo. 2 pinto, bintana at 2 katririn ang naroon sa iisang kwarto. Talagang pinaghandaan kami ni Kuya Tirso. Kuya Argo, 2 rin pala ang kabinet na gawa sa kawayan oh. Ang ganda naman ng kubon to. Oo nga Raul, iba to sa mga napunta nating lugar. Binuksan namin ang aming bag. At pagkatapos nun, itinabi namin ang aming mga dalang damit sa kabinet. Ngunit sabay kaming napakunot ng noo nang makita namin ang isang pamilyar na sandata sa ilalim ng bag namin. Ganon din ang sandatang dala ni Kuya Argo. Nalaman kasi namin na pinabaunan kami ng armas ng aming ama. Hala, ipinadala sa akin ni tatay ang balisong ko. Sa akin naman, ang nakil ko o liyabe. Ang nakil o liyabe ay isang uri ng sandata na isinusuot sa kamay upang gamiting panuntok sa kalaban. Dahil hindi namin inaasahan na pababaunan kami ng ganitong klaseng sandata, ay natuwa naman kami ni Kuya Argo. Liyabe to ni tatay nung manunugis pa siya ng mga aswang. Minsan niya nang ibinigay ito sa akin, pero binawi nang madalas tayong napapasama sa gulo. Ako naman, kababawi lang ito sa akin noong nakaraang araw. Hindi ko naman inaasahang ibabalik sa akin to ni tatay. Mabuti na rin na nangyari to. Nakalimutan ko talagang magdala ng sandata eh. Hindi tayo pakaba-kaba dahil meron tayong armas, di ba? Kaya lang nakakahiya kay Kuya Tirso. Baka mamaya pag nakita niya to sabihin niya wala pa tayong tiwala sa lugar nila. Problema ba yun? Di tago nating mabuti. Baka mamaya kasi makita niya rito yan pag naiwan natin dito. Isipin pa niya, pinaghahandaan natin sila. Tama lang ang naisip mo, Kuya. Para kapag hinihingi ng pagkakataon, di meron tayong panabla, di ba? Nang magkasundo kami, ay sabay naming isinilid yun sa aming bulsa. Dala naman ng labis na pagod, ay agad kaming nakatulog. Hindi namin namalayan ang oras at dumilim na ang paligid ng aming bahay. Nagising lang kami sa pagbukas ng panara ng aming bintana sa aming kwarto. Lumundag mula roon ang isang matandang lalaki na merong dalang gasera. Napansin ko na ilaw pala ng alitap-tap ang laman ng gasera. Nagulat din kami sa tungkod ng matanda
na agad na ipinangharang sa aming bibig ni Kuya Argo. Sabay senyas ng matanda na wag daw kaming maingay. Hindi kami maaaring magkamali. Siya ang matandang lalaki na nakita namin sa kakahuyan, na sinasabi ni Tirso na wag naming lalapitan at papansinin. Ngunit si Kuya Argo, kinausap niya ang matandang lalaki na naupo sa tabi ko. Teka, sino ho kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Bakit ho kayo nandito sa loob ng silid namin? Ako si Lolo Ernig. Hindi kayo dapat nandito. Bibigyan ko lamang kayo ng babala. Kailangan ko kagad makaalis sa lugar na ito. Ano pong babala ang sinasabi nyo? Huwag na huwag kayong kakain ng pagkain ihahain nila. O kahit uminom ng tubig nila. Naiintindihan nyo ba? Ho? Bakit ho? Huwag ka ng maraming tanong. Basta makinig kayong mabuti at tandaan ninyo ang mga sinabi ko. Huwag na huwag kayong tatanggap ng pagkain at tubig mula sa mga taong darito. Maging alerto kayo sa paligid. Mag-iingat kayo. Saka ako na lamang ipapaliwanag sa inyo ang lahat sa susunod nating pagkikita. Tandaan ninyo mga sinabi ko. Isa pa, walang dapat makaalam na kinausap ko kayo. Teka, sandali lang po, Lolo Erning. Hindi po namin naiintindihan ang ibig nyo sabihin eh. Nagmamadali po kayo eh. Dahil 20 minuto na lang ang bisa ng aking dignum sa loob ng gaserang ito. Kapag lumampas ako sa nakatakdang oras, mararamdaman nila ang aking presensya at makikita nila ako dito. Teka, sino po sila? Ipaliwanag niyo po ng maayos. Sige na, wala ng oras. Dahil ang gaserang dala ko ay may sa tagabulag. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nakikita ng mga aswang. Kaya makinig kayong mabuti at magtiwala lamang sa sasabihin ko. Wala nang maraming tanong. Hala, kailangan ko nang umalis. Marami pa sana akong itatanong ng mga sandaling yun. Subalit, mabilis na nakatalon uli ang matanda mula sa bintana. Nagkatinginan pa kaming dalawa ni Kuya Argo at hinabol pa namin siya ng tanaw hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Saka namin isinarado mabuti ang bintana. Kuya, anong ibig sabihin ng matandang yun? Napakabilis naman niya magsalita. Hindi niya piniliwanag sa atin ng maayos kung anong ibig sabihin niya. Isa pa, nabanggit niya ang aswang. Isa lang ang naiintindihan ko sa lahat ng mga sinabi niya, Raul. Binibigyan niya tayo ng babala na mag-ingat sa mga tao rito. Hindi natin kakalimutan ang sinabi niya na huwag tayong titikim ng pagkain nila. Pambihira naman oo. Paano natin gagawin yun? Pestahan to eh. Gagawa na lang tayo ng paraan kung paano. Ang hirap naman nun. Nakakalito tuloy. Diyos ko, mukhang ito lang sinasabi sa atin ng ating tatay. Kinakabahan ako. Ano nang gagawin natin? Ganito na lang kuya. Itabi natin na maayos ang ating sandata. Baka nga may mali sa lugar na ito. Dahil sa kakaibang babala ng matandang si Lolo Erning, ay tuluyang nagulo ang aming isip. Dahil doon ay hindi kami dinalaw ng antok. Samantala, habang kami ay nasa loob ng silid, ay wala kaming kaalam-alam na meron na palang nagaganap na lagim sa kakahuyan. Isang nilalang ang basta na lamang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. May taglay itong nagliliwanag na mga mata na parabang ilaw sa flashlight. May angil din itong nakakakilabot at hindi lang siya nag-iisa. Marami sila na pinagtutulungang atakihin ang lalaking naligaw lamang sa gubat na yon para mangaso. Dala nito ang pana na hindi nagamit dahil agad na itong pinag-agawan ng mga nakakatakot na nilalang. Habang abala ang mga ito sa paglantak sa katawan ng kaawa-awang biktima, nakatayo si Lolo Erning. Ilang di pa lang ang layo nito sa mga aswang. Mahigpit nitong hawak ang tungkod at gasera na naging dahilan upang walang makapansin sa kanya. Itinaas ng isa sa mga aswang ang kanyang kuko na mayroong matutulis na dulo na para bang gunting. Isinaksak niya ito sa tiyan ng kanyang biktima at pinunit
na para bang papel. Pinagsaluhan nilang lahat ang laman loob ng lalaki na tuluyang binawian ng buhay. Hindi maaari. Nagsisimula na silang magasik ng lagim. Sinasabi ko na nga ba? At kasama ito sa plano nila. Kailangan ba iligtas ko ang 2 binatang yon? Dahil hindi ako maaaring magkamali. Delikado ang buhay nila rito. 3 tuktok sa lupa ang ginawa ni Lolo Erning gamit ang kanyang tungkod. Kaya nakuha niya ang atensyon ng mga aswang. Yun ang palatandaan na tuluyang natapos ang bisa ng tagabulag sa kanyang gasera. Kaya agad siyang nakita ng mga ito. Tumayo ang mga nilalang at bumakas ang takot sa kanilang muka. Mga walang hiya kayo. Hindi na kayo makakatanggi sa akin. Talaga palang kumakain na naman kayo ng karne ng tao. Nang mapagtanto ng mga ito na si Lolo Erning ang nakatayo sa kanilang harapan, umatake sa matanda ang mga aswang. Ang iba naman ay dumaan sa ilalim ng lupa para labanan si Lolo Erning. Nagagawa nilang magukay ng mabilis sa lupa gamit ang kanilang matutulis na mga kuko. Balak sana nilang itago sa matanda ang kanilang ginagawa, subalit nabisto sila nito. Hindi namin alam ng mga oras na yon na ang matandang nakausap namin ay isa palang malupit na manunugis ng mga aswang. Siya rin ang pinakamataas na uri ng antingero na merong kakayahang magbigay ng anting-anting sa iba. Agad na pinalo ng matandang antingero at manunugis ng aswang na si Lolo Erning ang unang aswang na lumitaw sa lupa para atakihin siya. Gamit ang tungkod ay tumama iyon sa liig ng aswang. Bumagsak ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan hanggang sa masunog ito na para bang papel. Natangay naman ng hangin ang abo nito. Ang matandang lalaki naman na si Lolo Erning ay nagtataglay ng dignum bato. Ayon sa paniniwala ng kagaya niyang mga antingero, ang dignum bato ay nagtataglay ng lakas at tagabulag sa kalaban. Hindi rin tatablan ng patalim o bala ng baril ang taong nagtataglay nito. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan ang matanda na makapagkubli sa maliwanag na paningin ng mga aswang. Kadalasan, ang dignum bato ni Lolo Erning ay inilalagay niya sa loob mismo ng kanyang gasera upang magamit niya rin itong sandata laban sa mga aswang. Hindi ko napapayagang mabuhay pa kayo. Dahil uulitin nyo lang ang ginawa nyo at hindi magtatagal, ay gagayahin na rin kayo ng mga anak ninyo. Akala nyo ba ay hindi ko malalaman ang plano ninyo? Kaya kayo nagdala ng 2 dayo rito. Ngunit nagkamali kayo ng bibiktimahin. Hindi sila mga ordinaryong tao. Agad na inatake ni